taon mahigit na rin na walang kaso sa rabies, sa tao at saka sa aso. Ginawa natin na parang yung information dissemination at saka yung appreciation ng ating mga daycare workers to implement by giving a storytelling and also giving pictures o yung games na pwede nilang ma-acquire ng ating mga information, basic information sa pag-aalaga ng aso. Importante na ma-introduce sa kanila to para pang first aid, ganon, para alam nilang gagawin nila pag sakaling nakagat sila ng aso, ng hayop. Ilang minuto siyang minugatan ang kanyang kamay? 5 minuto. Para sa amin sa DepEd, yung rabies awareness, ini-incorporate namin dun sa mga lessons ng mga bata. Through lectures, IECs, and other health activities related to education. Sinasabi po nila kung paano at kung ano yung mga paraan para maiwasan po yung rabies. Ay, yung mga bata kasi pag kumakain sila, halimbawa sa pagkakainan, i-share nila yung mga stories na napag-aaralan dito sa school. Kung umakyat na po sa utak, bababa na naman po siya sa iba't ibang parte ng ating katawan. Nag-strengthen yung pagiging health educator namin na meron pala kaming responsibilidad sa community na kailangan nilang malaman tungkol sa rabies. Sabi ko nung nag-i-injection, nagbabakuna, yung kung sakit na yun, nasa aso na po yun. Hindi po yun dahil sa gamot na itinuturo sa kanila. Kaya natin gawin yan kung lahat ng mga nasa gobyerno, lahat ng mga NGOs, lahat ng mga, lalo na sa community, lahat ng executives, legislatives, lalo na sa community, lalo na sa barangay level, ay magtulungan, makipag-isa na tuksain ang rabies sa buong Pilipinas.